Isang masaya, maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat. Dadako po ulit tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na matatagpuan po natin sa chapter 17 ng Book of John. So dito po pinapakita na ang Panginoong Jesus ay lagi pong nananalangin throughout His life, throughout His ministry, bago siya gumawa ng miracle, anumang sitwasyon na meron siya, anuman yung nararamdaman niya, even nandun siya sa intense emotional distress, hindi po nawala ang pananalangin sa kanya, ang pananalangin niya. So, pinakita po niya na ito yung hininga niya. Ito yung nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa kanya. Ito po yung isang example para tularan po natin siya sa kanyang pananalangin. So, pinagmagatan ko po ang ating pag-aaral ngayon, The Prayers of Jesus. So, may tatlong bahagi po ito. So, number one po, finish the Father's work. So, ang Panginoong Jesus, nanalangin po siya na ma-magnify na yung glory ng Panginoong Yahweh. At ma-restore po siya dun sa glory niya before siya nagkatawang tao. So, alam niyo po ba, sa Isaiah 53 verse 2, sinasabi na ang Panginoong Jesus, yung early appearance niya ay napakasimple lang. So, dito po sabi, He had no beauty or majesty to attract us to Him. Nothing in His appearance that we desire Him. Pero kahit na po simple yung appearance niya, yung pinaka-true beauty niya, nasa puso niya, nasa loob niya, yung spiritual niya, na pinapakita niya sa kanyang action at sa bawat katuruan niya. Nung nakita po rin yung true appearance niya, yung sa transfiguration sa mga disciples niya, di ba? Doon po unveil yung appearance sa mga disciple niya. Sabi po doon, face shone like the sun and its clothes became as white as light. So, mas maliwanag sa araw pero hindi nakakasunog. Napaka-warm and alive ng presence ni Jesus. Doon po yung natatago po yun. Doon sa earthly appearance niya. So, sabi dito, Father, the time has come. Unveil the glorious splendor of your Son so that I will magnify your glory. So magnify, make appear larger than it is. And then yung glory po, ito yung greatness, yung beauty, yung perfection ng buong pagkatao niya in everything that He is and everything that He does. God is greater than any human description. So, unveil the glorious splendor of your Son happened sa krus ng Kalbaryo na nung namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Yung empty tomb, dito natanggal na uncover ang glory ni Jesus, parang isang ilaw na napakaliwanag, nilagay sa isang kulob. Unveiling yung pagtanggal ng cover at pagsabog ng nagkukubling liwanag sa loob. Yun po yung pag-akyat niya sa langit at pagbuhos ng banal na Espiritu Santo upon His church. So number 2, Jesus prays for His disciples. So sabi sa verse 8, and the very words you gave to me to speak, I have passed on to them. They have received your words and carried them in your hearts. They are convinced that I have come from your presence and they have fully believed that you sent me to represent you. So, ang tunay na disciples, they are commissioned to represent God. Nire-represent nila si God sa kanilang buhay. At ito pa po yung mga ibang signs. They receive and carry in their hearts yung truth of God's word. They fully believe that Jesus is the Son of God. At meron po silang surrendered lives. Ito po yung buhay na dedicated and devoted kay God. Hindi po sila passive, but meron po silang active choice na sa bawat choice nila, si God yung priority nila. Yung masunod ang kalooban ng Diyos, hindi ang sarili nila. Nagle-let go sila. Pinapakontrol nila totally yung buhay nila sa Panginoon. So, i-check po natin kung nagpo-fall po ba tayo sa true disciples ni Jesus. So, ito po ang panalangin ng Panginoong Hesus para sa mga totoong disipulo niya. Yung protection and guidance na isa man sa kanila, isa man sa atin, walang maligaw. Dahil ang gusto ng Panginoon, lahat tayo makapasok sa kaharian niya at ma-experience natin yung delight
yung joy sa presence niya at tayan ng Panginoong Diyos yung puso natin from evil. So maprotektahan tayo. So paano ba paano ba mababantayan ang ating mga puso against sa evil? Through spending time with God sa pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos lagi. So kasi ang salita ng Diyos prevents us from sinning. Pag may nakatanim sa puso natin sa bawat sitwasyon ng buhay natin, ipapaalala sa atin kung ano yung tama at nararapat nating gawin. God's Word, God's truth, make us holy. Number 3, so praise for the future believer. Ito yung mga mananampalataya na naniwala sa Panginoong Jesus through the word of God na dineliver ng kanyang mga disciples. So sabi sa verse, pray for them, join together as one. Even as you and I, Father, are joined together as one, I pray for them to become one with us so that the world will recognize that you sent me. So sa langit, ang panalangin ng Panginoong Jesus ay makita natin that God the Father love us, each and one of us, with the same passionate love na meron siya para sa Panginoong Jesus. Gusto po ng Panginoong Jesus na magkaroon po tayo ng perfect unity at totoong pag-ibig sa isa't isa at higit sa lahat para sa Diyos. So pinalalangin ng Panginoong Jesus yung bawat followers niya na mas makilala si God, mag-glorify si God at ma-enjoy natin si God sa ating buhay. Conclusion po, Jesus, ang Panginoong Jesus ay laging nananalangin noon, ngayon, at magpakailanman. Lagi siyang nag-i-intercede para sa bawat isa sa atin, even sa future believers, para maranasan natin ang eternal life. Eternal life means to know and experience the only one true God, the Father, to know and experience Jesus Christ, our Messiah, and experience the move of the Holy Spirit in our life. So Jesus prayed para to maging example sa kanyang followers, demonstrating the importance of prayer sa buhay natin. So let us consistently submit to God's will kahit na anumang sitwasyon ng buhay natin. Let's align our will to God like Jesus did. So God bless po sa lahat.